Ito na naman ang kakaibang pakiramdam. Yung init na hindi ko mapigilan. Bakit ganito nahihiyaman ako ay hindi ko maitago kay Kuya Boyet ang pag-iinit ng katawan ko. Mas lalo pang humigpit ang pagkakaakbay sa akin ni Kuya Boyet. At alam kong ramdam niya ang init ng balat ko. Bahagya kasi niyang hinimas ang palad sa braso ko. At parang nagliliyab ang katawan ko. Ang init mo, Magda, nilalagnat ka ba? Tanong nito. Hindi po Kuya Boyet, medyo mainit lang po talaga ngayon. Malapit na kami sa bahay ay bumitaw na ito sa pagkakaakbay at naglakad ng normal. Paring Boyet, buti at nakasabay mo si Magda Pawe. Si tatay ang sumalubong kay Kuya Boyet. Pare, nakita ko sa daan kaya sinabayan ko na. Gaya ng dati nitong gawi ay pinagtimpla ng kape ni Nani si Kuya Boyet at tumambay muna ito sa bahay. Pare, dapat yan na hindi na naglalakad ng mag-isa si Magda Pawe. Nagdadalaga na ang anak mo at alam mo naman ang mga kalalakiha. Dito sa atin, lalo na mga kabataan. Naku pare, matapang yang si Magda at kayang-kaya niya ipagtanggol ang sarili niya. Yun ang sagot ni tatay. Medyo sumama ang loob ko sa sagot niya dahil para kasing walang pag-aalala akong nakita. Samantalang si Kuya Boyet ay mas concerned pa sa akin. Naku, mahirap magpakasiguro pare, mabuti na yung nag-iingat. Dadalasan ko na lang ang punta ng ganito oras at sasabayan ko si Magda. Para naman ligtas siya sa masasamang loob. Nakadama ako ng tuwa dahil sa sinabi ni Kuya Boyet. Para kasing sobra ang pag-aalala nito sa akin. Feeling ko ay maaalagaan niya ako kung sakaling magkaroon kami ng relasyon. Relasyon agad ang nasa isip ko noon. Ewan ko ba pero ang bata ko pa noon. Advance na ako mag-isip. Nagalaro agad sa utak ko ang gagawin niya sa akin kung sakali. Tama ba ang iniisip ko? Tama ba na isipin ko agad ang mga bagay na iyon? Baka mamaya ay maalahanin lang talaga siya. Ni hindi nga siya nanliligaw sa akin at isang beses pa lang kaming nagkakasabay sa paglalakad. Gabi na nang makarating ng bahay si Kuya Boyet at gaya ng dati ay muli-muli ko na namang nadinig ang mga ungol ni Nanay. Pero sa pagkakataong yun ay hindi ko na sila sinilip. Hindi ko na inintindi ang mga sinasabi ni Nanay dahil ang nasa isip ko noon ay si Kuya Boyet at ini-imagine ko siya sa aking silid ng gabing iyon. Hindi ko alam pero bakit sa dami ng lalaki sa lugar namin at may kaklase rin naman ako na gwapo. Pero si Kuya Boyet pa ang naiisip kong gawing imagination kapag nais kong paligayahin ang sarili. Siguro dahil siya ang madalas nasa bahay at lagi kong nakikita. At lalo pa ngayon na nagpaparamdam siya ng pag-aalala sa akin. Hindi na lang pagnanasa ang nadarama ko kundi may kasama ng paghanga. Paghanga dahil sa pagiging concern nito sa akin. At syempre dahil sa taglay rin niyang kakisigan. At eto naman nga ang katawan ko. Nagiinit na naman at nagpapantasya. Humiga na naman ako sa papag at tinalis ang suot kong pangibaba. Marahan kong hinimas ang aking puso at ipinasok ang kamay sa loob ng aking sando. Muli ay pinaligaya ko ang aking sarili habang iniisip si Kuya Boyet na siya ang kasama ko sa silid at gumagawa sa akin ng tulad ng ginagawa ni tatay kay nanay. Sarap na sarap ko at gaya ng una. Kung ginawa yun ay narating ko na naman ang tugatog. Nang ligaya sa tulong ng imahinasyon ko sa minamahal kong si Kuya Boyet. Napakadaling mo Kuya Boyet na sambit ko pa kahit wala naman talaga siya sa tabi ko. Napakadaming dagta. Ang nailabas ko at pakiramdam ko ay nasimot iyon. Matapos na ako ay muli naman akong natauhan. Walang Kuya Boyet sa aking harapan. Walang nagpapaligaya kundi ang sariling kamay ko lang. Nakatulog ako nang walang suot na pang-ibaba ng gabing iyon. Kinabukasan ay walang pasok sa eskwela kaya tutulong ako kay nanay sa paggagayat ng langka at irerepak namin para ibenta. Naubos ang aking dagta. Nang gabi ay muli na naman akong madadagtaan. Pero ngayon ay literal na dagta na talaga ng langka. Maaga akong gumising. Para akong isang bulaklak na nadiligan at namumukadkad ng araw na iyon sa ligayang nadarama. Ligayang dulot ni Kuya Boyet. Magda, na paano ba bakit nakangiti ka dyan? Tanong ni nanay nang makita akong napapangiti habang naggagayat ng langka. Wala po nay, may naalala lang. Akong nakakatawa sagot ko. Ang hindi alam ni nanay ay nagsisimula nang lumandi ang nag-iisa niyang dalagitang anak at ang gumising ng aking pagnanasa ay sila din ni nanay at tatay. Ang mga ginagawa nila na nadidinig ko at minsang napanoon ko. Talaga ba Magda, may naalala ka lang ba? Parang iba ang ngiti mo para bang masaya ka. Magtapat ka nga sa akin. May nobyo ka na ba? Wala po nay, hindi ko pa po naiis. Ang bagay na yan,
Abay dapat lang anak at nag-aaral ka pa. Saka kung sakali man ay wag mong ililihim sa amin o sa akin. Hindi naman mas magmahal pero dapat ay sa maayos na tao at maayos ang buhay. Yun ang bilin sa akin ni nanay. Maya-maya ay dumating si Kuya Boyet at labis ko iyong kinatuwa. Kuya Boyet at sambit ko sa pangalan nito na ikinagulat ni nanay. Dati na nga naman kasing dumadating si Kuya Boyet. At ganun oras din pero noon ko lang ginawa iyon. Yun bang pagbigkas ko sa pangalan niya na parang excited sa pagdating niya? Ano ka ba namang bata ka? Para namang may ibang tao na dumating eh. Ang Kuya Boyet mo lang naman pala. Hindi na lang ako kumibo at pinagpatuloy ang paggagayat ng langka. Pare upo ka at ipagtitimpla kita ng kape. Wala si paring Jobert mo maagang pumasok. Tumangulang si Kuya Boyet kay nanay at saka lumapit sa akin. Magda ang aga mo naman magtrabaho. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa Kuya Boyet, pagtapos ko na lang po dito ako kakakin. Aba akin na nga yan at ako na ang magtutuloy. Kumain ka na muna. Tumanggi ako pero mapilit ito. Hinawakan niya ang kamay ko at ang hawak kong kutsilyo. Pati tuloy dagta ng kamay ko ay nahawakan niya. Medyo nakadama ako ng hiya sa itsura ng palad ko na puro dagta. Ayan tuloy Kuya Boyet, puro dagta na ang palad mo. Hayaan mo yan Magda, sige na at kumain ka na, ako na ang bahala dito. Wala akong nagawa kundi sundin na lang ito. Maya-maya ay bumalik na si nanay dala ang kape. Pare bakit ikaw ang gumagawa niyan? Ikaw naman Magda, bakit hinayaan mo ang Kuya Boyet mo na gawin yan? Ako ang nagpumilit Mare, kaya hayaan mo na muna makapag-almusal si Magda. Pilit itong pinahinto ni nanay pero mapilit si Kuya Boyet. Hindi ko maiwasan ang mapatingin dito habang naghihiwa ng langka. Napapatingin din ito sa akin at nagngingitian kaming dalawa. Lingid sa kaalaman niya ay kilig na kilig ako dahil sa pinakita niyang pag-aalala sa akin. Feeling ko talaga ay may interest din siya sa akin. At alam kong di magtatagal ay magtatapat din ito.